Ang bituin ni David, na kilala rin bilang selyo ni Solomon, ay may misteryoso at kamangha-manghang pinagmulan. Ang sinaunang sagisag na ito ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng mga tradisyong Hudyo, ngunit ginamit din sa buong kasaysayan ng iba't ibang kultura. Naisip mo na ba ang tunay na pinagmulan ng simbolong ito na kilala bilang bituin ni David? Ang kasaysayan ng bituin ni David ay tunay na kawili-wili, at ang kahalagahan nito ay tumatagal sa paglipas ng mga siglo. Taliwas sa tanyag na paniniwala sa mga Hudyo, ang simbolo na ito ay hindi partikular na kilala bilang bituin ni David, ngunit sa halip bilang Magen David. Ang salitang magen ay isinalin bilang kalasag o buckler, at sa kontekstong ito ay tumutukoy kay Haring David. Sa madaling salita, Magen David ay nangangahulugang kalasag ni David, hindi bituin ni David. Ang terminong bituin ni David ay pinagtibay upang kumatawan sa parehong pagkakakilanlan ng Hudyo at Hudaismo sa kabuuan. Gayunpaman, ang Hudaismo ay nauugnay din sa ilang mga agos ng sinaunang okultismo, at ang hugis nito ay isang hexagram na binubuo ng dalawang equilateral triangles. Hindi tulad ng iba pang mga simbolo tulad ng menorah, ang leon ng Juda, ang bandila ng Israelite na tribo ng Juda, ang shofar o lulav, ang hexagram na kilala bilang ang bituin ni David, ay hindi orihinal na isang eksklusibong sagisag ng Hudaismo. Ang simpleng geometric na simbolo na ito ay ginamit ng iba't ibang sibilisasyon sa paglipas ng mga siglo, kadalasan bilang isang simpleng dekorasyon. Mahalagang tandaan na ang bawat simbolo ay may malalim na kahulugan. Halimbawa, ginamit ng ilang simbahan sa rehiyon ng Galilea ang bituin ni David o ang hexagram bilang pandekorasyon na elemento. Bukod pa rito, iminumungkahi ng ilang mga nag-iisip na ang terminong seal ni Solomon ay pinagtibay ng mga Hudyo mula sa Islamikong mahiwagang literatura. Gayunpaman, hindi natin masasabi nang may katiyakan kung ang pananalitang kalasag ni David ay nagmula sa mistisismong Islamiko o Hudyo. Sa kabilang banda, may mga nangangatwiran na hindi lamang ang terminolohiya, kundi pati na rin ang pinagbabatayan na esoteric na filosofiya ay may mga ugat na pre-Islamic Jewish. Kabilang sa mga argumento, ang Talmud ay binanggit kasama ng pagtukoy sa hexagram na nakaukit sa singsing na panatak ni Solomon. Higit pa rito, ito ay naka-highlight na ang Jewish alchemists ay mga guro ng kanilang mga Muslim at Kristiyano katapat. Ang isang pangunahing tauhan sa paglilipat ng kaalaman na ito ay si Maria na Hudyo ng Alexandria, na noong ika-2 o ika-3 siglo AD ay gumagamit na ng mga konsepto na kalaunan ay pinagtibay ng mga Muslim at Kristiyano. Ang mga alchemist, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga konseptong ito, ay nagawang graphical na iugnay ang mga ito sa simbolismo ng mga baligtad na tatsulok na bumubuo sa hexagram. Ang simbolo na ito ay nagsimulang gamitin ng tahasan sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, ang hexagram ay malawak na ipinakalat sa mga mahiwagang teksto ng Hudyo at mga anting-anting noong unang bahagi ng Middle Ages. Dahil dito, itinuturing ng maraming kontemporaryong may akda ang mistisismong Islamiko bilang pangunahing pinagmumulan ng hexagram, na kalaunan ay ipinadala sa mga Jewish Kabbalists sa medieval na Espanya. Ang pagdating sa pinagmulan ng bituin ni David, ang tanong ay lumitaw kung ito ay tunay na kumakatawan sa isang simbolo na natatangi sa mga Hudyo at Haring David, o kung ito ay tumutukoy lamang sa kanya. Sa kontekstong ito, maglalahad ako ng iba't ibang interpretasyon ng pinagmulan ng bituin ni David na ginalugad ang mga ugat at kahulugan nito. Una, tatalakayin ko ang pinakakaraniwang tinatanggap na interpretasyon sa mga Hudyo. Ang rabbinikong interpretasyon. Ayon sa bersyon na ito, ipinaliwanag ng mga rabbi na ang bituin ni David, iyon ay ang hexagram
ay nabuo mula sa pangalan ni David. Sa tradisyong ito, sinasabing gustong bigyan ng mga panday si Haring David ng isang kalasag na may nakasulat na pangalan. Sinasabi ng ilan na ang kanilang layunin ay iukit ang pangalan ni David sa mga kalasag ng mga kawal ng Israel. Ayon sa bersyong ito, sinubukan ng mga panday na isulat ang pangalan ni Haring David sa sinaunang Hebreo gamit ang Phoenician script na nauna sa square script. Sa pagtatangkang ito, isang nakakagulat na nangyari. Ang mga titik ng pangalan ni David ay pinagsama na nagresulta sa geometric na pagbuo ng Star of David o hexagram. Ito ay partikular na kapansin-pansin kapag tinitingnan natin ang Phoenician na pagsulat ng pangalang David. Sa Hebrew, may 3 titik si David: Dalet, Vav at Dalet. Ang letrang Dalet, lalo na sa simula, ay may tatsulok na hugis. Ang Vav sa kabilang banda ay hindi tatsulok sa hugis, ngunit ang pangalawang Dalet ay eksaktong tatsulok. Kaya kapag pinagsama ang mga titik na ito, 2 tatsulok ang nabuo. Ang Star of David o hexagram ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pataas at pababang tatsulok. Ayon sa tradisyong ito, ang pagsasanib ng mga letrang Dalet ang siyang dahilan ng simbolong ito. Kapansin-pansin na sa pagsulat ng Phoenician, ang pangalang David ay binibigkas na Dawid. Ito ang pinanggalingan ng mga rabbi sa bituin ni David. Sa kabilang banda, nalilito ng marami ang bituin ni David sa selyo ni Solomon na halos parehong simbolo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bituin ni David at ang tatak ni Solomon ay medyo banayad. Ang ilan ay naniniwala na si Solomon, dahil sa kanyang pagkakasangkot sa idolatriya at paganismo, ay binaluktot ang orihinal na simbolo ng kanyang amang si David. Ayon sa teoryang ito, binago ni Solomon ang simbolo dahil sa kanyang pagsamba sa mga paganong Diyos at pagtatayo ng mga templo para sa mga Diyos na ito na umaalis sa pananampalataya ng kanyang ama. Dahil dito, pinagtatalunan ng ilan na binago ni Solomon ang simbolo ng bituin ni David na kinakatawan ng 2 magkakaugnay na dalet na lumilikha ng isang magkakaugnay na figura, samantala lumilitaw na superimposed ang Star of David. Ang isa pang interpretasyon ay pinaniniwalaan na si Solomon, sa kanyang pagmamahal sa maraming kababaihan, lalo na sa mga dayuhan at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay kumakatawan sa panlalaki at pambabae na may ganitong simbolo. Sa ganitong pananaw, ang pataas na tatsulok ay sumisimbolo sa panlalaki, at ang pababang tatsulok ay sumisimbolo sa pambabae. Si Solomon, dahil sa kanyang kaugnayan at malakas na pagkahilig sa mga dayuhang babae mula sa mga bansang Kanaanita, ay lumilitaw na binago ang orihinal na kahulugan ng simbolo na nauugnay kay Haring David. Ang simbolo na ito, na kilala bilang bituin ni David, ay tila kumakatawan sa unyon sa pagitan ng lalaki at babae, lalo na sa kaugnayan nito sa simbolismo ng mga tatsulok. Ang imahe ng bituin ni David at ang tatak ni Solomon ay nagpapakita ng kaunting pagkakaiba, ngunit sila ay nakikita bilang halos magkaparehong mga representasyon. Sa katunayan, pinaniniwalaan na ang tatak ni Solomon ay madalas na ginagamit sa mahika, ritual at mga gawaing okulto. Ayon sa ilang kwento, inialay ni Solomon ang kanyang sarili sa pangkukulam, at ang selyong ito ay nauugnay sa isang singsing na pag-aari niya. Sa pagsasalita tungkol sa mga pagkakamali ni Solomon, ang mga ito ay hindi alam, gaya ng binanggit sa Aklat ng Mga Hari 11. Si Solomon, bilang karagdagan sa pag-aasawa sa anak na babae ni Faraon, ay nagmahal ng maraming dayuhang babae, kabilang ang mga Moabita, Ammonita, Sidonyo, Canaanites at Hittite, isang gawa na nangyari laban sa mga tagubiling ibinigay ng Diyos sa mga anak ni Israel. Ang Diyos ay partikular na nag-utos sa kanila na huwag makisama sa mga paganong bansang ito. Gayunman, si Solomon ay sumuko sa impluensya ng kaniyang mga asawa, anupat nakaipon ng kabuuang 700 asawa at 300 babae.
Habang tumatanda si Solomon, iniligaw siya ng kanyang mga asawa mula sa landas ng Diyos na umakay sa kanya na sumamba sa mga Diyos ng mga banyagang bansang ito. Nagtayo pa nga siya ng mga altar para kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ang mga pagkilos na ito ay nakita bilang masasamang gawain sa mata ng Panginoon. Si Solomon ay hindi lamang humiwalay sa pananampalataya ng kanyang ama, ngunit pinahintulutan niya ang kanyang mga asawa na mag-alay ng insenso at mga hain sa mga paganong Diyos na ito, na itinuturing na isang kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin kung paano lumihis si Solomon mula sa mga prinsipyo ng pananampalataya ng Israel, at kung paano nagsimulang makalusot sa kanyang paghahari ang mga idolatrosong gawain. Ngayon, tungkol sa simbolo na kilala bilang ang bituin ni David, ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang Biblia ay hindi tahasang binanggit ang simbolo na ito bilang ang sagisag ng mga tao ng Israel o bilang isang simbolo na nauugnay kay Haring David. Sa katunayan, ang isang simbolo na may kaugnayan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay tinukoy sa panahon ng Lumang Tipan, isang simbolo na pinagtibay ng mga Israelita na tumalikod sa tunay na pananampalataya. Ang aklat ng Amos, halimbawa, ay malinaw na nagsasalita tungkol sa idolatriya na ito at kung paano nagsimulang sumamba ang mga Israelita sa isang bituin na kinilala bilang bituin ng kanilang Diyos. Sa Amos 4:26-27, partikular na binanggit, "Nag-alay ba kayo sa akin ng mga hain at mga handog sa ilang sa loob ng 40 taon o sambahayan ng Israel? Sa halip, dinala ninyo ang tabernakulo ng inyong Molok at ang bituin ng inyong Diyos na si Renfan, mga Diyos-Diyosan. Kaya't dadalhin ko kayong bihag sa adako roon ng Damasco," sabi ng Panginoon, "na ang pangalan ay Diyos ng mga hukbo." Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin na, ayon sa interpretasyong ito, ang bituin ni David at ang tatak ni Solomon sa huli ay maaaring mga paganong simbolo na pinagtibay ng mga Israelita na naligaw sa tunay na pananampalataya. Ang ilan ay maaaring magtaltalan na ang bituin ay walang tiyak na hugis, ngunit iba ang interpretasyon ng mga taong nakakita nito. Gayunpaman, ito ay kaduda-dudang dahil ang mga kultura tulad ng mga Akkadians at Sumerians ay gumamit ng isang katulad na simbolo upang kumatawan sa kalangitan, mahalagang isang bituin. Sa ganitong paraan, ang bituin ni David at ang tatak ni Solomon ay maaaring magkaroon ng isang paganong kahulugan na nauugnay sa isang Diyos na tinatawag na Renfan, tulad ng inilarawan sa mga banal na kasulatan. Ang katotohanan na ang hexagram ay matatagpuan sa iba't ibang kultura bilang isang paganong simbolo at sa mga mahiwagang kasanayan ay nagpapatibay sa ideyang ito. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Alin sa mga interpretasyong ito ng pinagmulan ng bituin ni David ang sinasang-ayunan mo? Sumasang-ayon ka ba sa pananaw na ito ang bituin ni Renfan o naniniwala ka ba na ito ang tatak ni Solomon? Mahalagang tandaan na sa video na ito ay ipinakita ko ang ilang mga pananaw upang matulungan kang mas maunawaan ang sinaunang simbolo na ito. Kung tungkol sa tunay na simbolo ng mga tao ng Israel habang iginagalang ko ang bituin ni David, ang simbolo na pinakaginagamit sa Biblia upang kumatawan sa bansang Israel ay ang menorah. Kaya kung naging interesado ka sa paksang ito, inaanyayahan kita na pagnilayan ang napag-usapan natin ngayon. Huwag kalimutang iwanan ang iyong mga komento sa ibaba dahil ang bawat opinyon ay mahalaga. Gayon din, kung nagustuhan mo ang video na ito at kung ano ang iyong natutunan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa aming channel. Sa paggawa nito, ikaw ay magiging mas malapit sa pagpapalakas ng iyong espiritual na kaalaman at mas mapalapit sa Diyos.